Nagkaroon tayo ng episode dati, Dax, di ba? Nagbabay tayo sa DRS. Officially, tanggal na yung DRS ha. Pero may binago ang F1. Hindi naman porke nawala yung DRS, hindi nabibilis yung mga F1 sa straights. Hindi naman papayag ang F1 nun. In terms of speed and aerodynamics, paring Dax, ano mga pagbabago na ginawa ngayong 2026? Napaka-complex ang pinalit nila sa DRS ngayong 2026. Base sa mga napag-usapan natin about sa mga changes sa aerodynamic parts, ang 2026 Formula 1 cars, less aerodynamic siya. Meaning, mas mababa yung downforce. I think approximately 30% less. Wow. And sa drag naman, yung resistance ng hangin, mababawasan siya ng around 55% na drag. So, napakalaki yun. Grabe. Sige, so pag-usapan natin, para mabawasan nila ng ganun, anong mga parts ng kotse yung binago nila para magbago yung aerodynamic systems ng mga F1 cars? Unang-una, yung front wing, mas narrower dito, sa part na to. Okay. And then, dito sa plate ng front wing, mas makakakita ka ng aerodynamic part dito. Parang may extra wing pa siya dito. Oh. Yun ang ginawa nila. Oh, okay. Okay? So ganun din sa rear wings. So, binawasan nila yung profile nito. Of course, yung gulong mas manipis. Both front tires and then rear tires. Mas manipis siya. Talagang mababawasan significantly yung drag. Bukang bibig ngayon ha, araw-araw ko na naririnig simula nung nag-end yung 2025 season, matatanggal yung DRS. Yung salitang active aero. Active aero. Paulit-ulit ko naririnig yan. Parang Dax, liwanagan mo naman kami. Ano ba yung active aero na yan? Ang active aero, yung mga parts ng wings na to, both front and then yung rear wings, gagalaw na siya. May mga section ng track na bababa yung front wing dito, tapos yung rear wing, sabayan. So, less drag, less air resistance, mas bibilis ang kotse sa straights. So, pagdating naman sa mga corners, tataas ulit yan. Both front and then yung rear wing, para mas magkaroon ng higher downforce, more grip. So, ang nagbago ngayon, dati, ang front wing, steady lang yan, hindi gumagalaw yan. Except yung rear wing, di ba? Yung DRS. Oo, DRS, di ba? So, yung front wing, hindi gumagalaw dati. Ngayon, gagalaw na rin siya, parang DRS dati. Yes, No? parang DRS na. Oh, wow! Okay, so, kahit nawala na yung DRS, tignan natin to mga fellow F1 fans ha, yung harap na wing, mag-open and close na din siya. Sa simula, nakataas siyang ganun, di ba? So, ibig sabihin, malakas ang downforce nun kasi nakataas, di ba? Pareho nakataas yung rear at saka yung front. Ang taas ng downforce niyan. Tapos, pag nasa straights, pwede nang igalaw. Pag nag-flat na yung dalawang yan, so parang dalawang DRS, lalong bibilis sa straights din. Mas lalong bibilis sa... So yun ang active aero. So ang tanong ko dyan, parang Dax, active aero yan, di ba? Kailan mo magagamit yan? This is the tricky part sa active aero. Sa simula ng karera, naka-straight ba siya o nakataas? Nakataas siya, naka-high downforce setting. Okay. So ang default niya, high downforce. So kailan siya mag-activate? Sa straights lang. Tapos, sa corners, kusang magha-high downforce ulit? Yes. Pag tumapak na yung driver sa brake, tataas ulit yun. Kasi hindi ka pwedeng naka-low downforce sa mga corners. Pinagbawal ng FIA na i-activate yung active aero sa mga parts ng track that requires high downforce. Kasi kung hindi, para kang si Jack Doohan sa Japan noon. Dun sa curve, nag-DRS siya. Yun, tuloy-tuloy siya dun sa wala. Lumipad si Doohan. Pati karir niya, lumipad na rin. Oh, okay. Pag late ka nag-brake, late din mag-activate yung high downforce. Yeah, most probably ganun. Wow. So medyo tricky yun ha. Siyempre may mga late breakers Tricky tayo yan, dyan, di ba? Oo. Pa-corner na, hindi ka pa umaapak. Magha-high downforce ba o naka-low downforce pa rin, di ba? Kasi hindi ka umaapak eh. So dito mo matetest kung gaano katapang yung mga drivers. Kung gaano sila ka-willing mag-take ng risk. Oo nga. Di ba? Sa mga corners na yon. Pero sa mga engine configuration, pag-uusapan natin yung boost, yung overtake, tsaka yung recharge. Okay. So in relation to active aero,
kapag na-achieve na ng kotse yung certain speed na nasa straight siya, mag-activate yung active aero na yan. So he can use battery power plus yung less drag ng aerodynamics.